bisikletang walang pedal? Bakit sumasabog ang mga bulkan? Bakit kain ng dahon ang mga higad? Paano nakakalinis ang sabon? At saang bansa pinakasikat ang ping-pong? The Matrix is the world that has been pulled over your eyes to blind you from the truth. Let the attack begin. Here we go. Welcome to the real world. Bago nagkaroon ng mga eroplano, kotse at bus, kung gustong gumala ng mga tao, wala silang choice kundi maglakad. Nabago yun noong 1817 nung maimbento ang velocity, ng unang bisikleta. Gawa ito sa kahoy, pero may kulang, walang pedal. Kaya pag sumakay ka nito, literal na kailangan pumadyak, tatakbo ka kasama ang bike, bago sumampa at umandar. Ganon? Eh sino nakaimbento ng pedal? Naimbento ng Scottish na panday na si Kirkpatrick Macmillan ang bisikletang may pedal. Hindi nga lang okay yun, rig ng gears at cranks. 1853, naisip ng German na si Philip Morris Fisher na ikabit ang mga pedal direkta sa gulong. Yun ang umpisa ng modernong bisikleta. Hindi na kailangan tumakbo bago sumumpa. Yung bisikleta na gawa ni Fisher ay binansagang the Bone Shaker. Bakit kaya? Dahil ba sa A. The lack of inflatable tires? B. The lack of shocks? C. The wooden frame? Ang sagot ay all of the above. Ang korte ng mga bisikletang yun ay kagaya ng mga gamit natin ngayon. Pero dahil gawa sa kahoy ang frame at gulong at walang shock absorber, matagtag, lalo na sa mabatong kalsada. Sumunod ang gulong na debomba. Ito yung bike na may dambuhalang gulong sa harap. Magaan at mabilis. Pero dahil sa mataas na silya, delikado ito. Para lang ito sa mga malalakas ang loob. Scary! Noong 1880s, may dalawang importanteng pagbabago. Una, naimbento ang sistema ng pedal at kadena. Gamit pa rin ito hanggang ngayon. Naging mas madaling imaniobra at mas ligtas ang mga bike. Sumunod ang gulong na debomba. Naging swabe ang ride. Kaya ngayon, nagbabike tayo para makagala, mag-exercise o maglibang. I believe! Mainit na mainit pa ang tanong tungkol sa pagsabog ng mga volcanoes. Ang salitang volcano ay mula sa Vulcan, ang god of fire ng Romans. Eh saan ba galing ang mga bulkan mismo? Umpisa natin sa plate tectonics. Ang gitna ng ating planeta ay gawa sa molten core na may nakakatunaw na temperature na 9,392 degrees Fahrenheit. Ang Earth's crust ay ang exterior at gawa sa lupa
na tinatapakan natin. Sa pagitan ng core at crust ay may dambuhalang stone plate na sobrang bagal gumalaw dahil sa nagpapahagang init. Kung saan nag-overlap ang plates, may nabubuong bitak o butas para makasingaw ang gas at init mula sa gitna ng Earth. Ang mga bulkan ay resulta ng pagsingaw ng gas at init. Dahil sa temperature at paiba-ibang pressure sa ilalim at itaas ng surface, kailangan ng Earth magpasingaw ng init. Ayun! Kaya pumuputok ang mga bulkan. Actually, may dagdag pang dagdagan. Ang magma o liquid na bato ay hindi kasing dense ng solid na bato. Pag ang bagay ay magaan, mainit at nag-e-expand, ito ay umaakyat. Walang mapupuntahan itong bagong tunaw at expanding na bato, kundi sa taas. Volcanic eruption na. I believe. Pag-usapan natin ang mga magagandang paru-paro. Kilala ang butterflies dahil sa kanilang mapinsad, maganda at makulay na pakpak. May 4 na chapters ang buhay nila. Una, bilang itlog, tapos caterpillar, then chrysalis, sa wakas, bilang butterfly. Ang tawag sa proseso ng pag-iba-iba nila, itsura ay metamorphosis. Nagsisimula ang lahat sa simpleng itlog. Maramihan at sa dahon nangingitlog ang mga paru-paro para may makain agad ang mga anak nila. Kung bandang tag-araw nangingitlog, ilang buwan lang at mapipisan na ang mga ito. Pero kung taglagas o taglamig, naabutin yun hanggang tagsibol. Sa napisang itlog, sumusulpot ang caterpillar. Kakain ito para magkaroon ng lakas para sa next stage ng buhay niya. May maliit na hook o kawil sa mga bituin nila, kaya nakakaakyat sila sa halos kahit saan. May ibang fully grown caterpillar na gumagawa ng cocoon para makamove on sa susunod na estado. Pero karamihan, nagtatago lang para maging chrysalis. Sa loob ng chrysalis, dumadaan siya sa metamorphosis. Sila ang singular structure. At pag nabuo ito ulit, iba na ang forma. Mula sa chrysalis, lumilitaw ang adult butterfly. Di tulad ng caterpillars, ang mga butterflies, puro liquid ang pinakain, gaya ng pollen at nectar. May mga uri ng paru-paro na ilang linggo lang kung mabuhay, 4 oras para mag-asawa, mag-itlog at ituloy ang cycle of life. Matagal nang may paru-paro sa Earth. May butterfly fossils na 56 million years old. Pero sa Amerika, maraming uri nila ang nanganganib ng maubos. Sa East Coast, 80% na ang nauubos sa monarch butterflies na makailan. Sa West Coast naman, 99% na ang nauubos. Kawawa naman. Sana matulungan natin ang butterflies na dumami pa. Hindi dahil kung yun lang sila maganda, importante rin sila sa ecosystem kasi pinapollinate nila o tumutulong sa paglago ng mga halaman at puno. Isa pang tanong tungkol sa mga paru-paro. Merong ilang uri ng butterfly? A. 170, B. 1,700, or C. 17,000? Ang tamang sagot ay C. 17,000. At kung aalagaan natin sila, hindi mababawasan ang uri nila. I believe! Sa mahilig sa sports, kuha na ng paddle. Mag-table tennis tayo. Gaya ng kuya nito na regular tennis, nakatayo ang magkalaban sa magkabilang panig ng table. At may net din sa pagitan nila. Pagka-serve ng isang player sa bola, sagutan sila sa pagpalo nito. Hanggang may hindi makatama, 1 point yung kabila. Mabilis na laro ang table tennis at kailangan ng split-second reaction. Naimbento ito sa England noong panahon ni Queen Victoria, pero pumutok ito noong 1900s. Noong 1902, naganap ang unang unofficial na table tennis world championship sa England. Sa mga sumunod na taon, kumalat ito sa buong mundo. Nagkaroon ng modern innovation sa sport na ito noong 1950. Gumamit ang mga Hapon ng goma sa paddles. Tawag dito, sandwich rubber. Yun palang tawag dun. Paggamit ng sandwich rubber o sponge rubber, mas madaling makontrol ang bola.
pwede pang dagdagan ito ng speed o sprint. Noong 1988, sinama sa Olympics ang laro. Sa ngayon, ang table tennis ay nilalaro ng mga professional na atleta, pati na ng mga tao sa buong mundo, maging sa arcade man, basement o kung saan pa. Hulaan nyo kung saang bansa pinakasikat ang table tennis. Ito ba ay A. The United States, B. China, or C. India? Ang tamang sagot ay B. China. Sa sobrang sikat ng ping pong sa China noong 2008, 2012 at 2016 Olympics, pinakyaw ng China ang lahat ng gold medals. Noong 2020, nakuha ng China lahat ng gold medals pwera na lang sa mixed doubles na napanalunan ng Japan. I believe. Naligo ka na ba? Bakit nga ba mas mabuting maligo na may gamit na sabon? Sa maniwala kayo o hindi, ang sabon ay klase ng salt gawa mula sa fatty acid. Magaling na panlinis ang salt kasi ito ay nag-emulsify. Hinahayaan niya ang isang liquid na mahalo sa ibang liquid. Gumagawa ang balat natin ng langis. Dito dumidikit ang dumi at libag. Hindi naghahalo ang tubig sa langis, kaya kailangan ng sabon. Pag pinaghalo ang sabon at tubig, sumasama ang langis, dumi at libag sa tubig. Dahilan para malinis ang balat mo. Kaya pala fresh ang feeling. Pero pwedeng matayo ang balat mo. Sumasama kasi sa sabon yung ating skin oil na nagdudulot ng moisture. Ang pinakaunang ebidensya ng sabon ay mula sa Babylon, 6,000 years ago. Nakasulat ang recipe sa clay tablet na natagpuan ng archaeologists. Ang recipe, paghaluin ang tubig, salt at langis. Ganun kasimple? Ayon sa Ebers Papyrus, isang dokumento mula sa ancient Egypt, madalas maligo ang mga tao gamit ang recipe ng sabon na gaya sa Babylonians. Dahil sobrang dali ng recipe, ang daming kultura sa buong mundo ang gumawa ng sarili nilang version ng sabon. Sa ancient China, pinalitan yung langis ng seeds na may mataas na fat content. Sa Middle East, malaking negosyo ang paggawa ng sabon. Olive oil naman ang gamit nila. Pati sa Europe, animal fat ang ginagamit nila. Pero lumipat din sila sa vegetable oil o Castile soap. May mga gumagawa pa rin ito hanggang ngayon. Ang sabon nakakapanlinis na, nakakapatay pa ng masasamang bakterya. Isipin mo na ang bakterya ay lobong may tubig. Yung rubber sa labas ay parang cellular wall. Habang ang tubig sa loob ay parang yung loob ng bakterya. Kumbaga, pinuputok ng sabon yung lobo. Magugulo yung bakterya at aabusin palayo. Kaya mawawala ang germs sa katawan mo.